Mainit-init pa ring usapan mga idol ang posibilidad ng pag-trade kay LeBron James. Ngayong araw nga mas lumalakas ang ingay na posibleng sa Dallas Mavericks siya mapunta. Pero bakit nga ba nauwi sa ganito? Ayon sa balita, sinabi ng agent ni LeBron na si Rich Paul na goal pa rin ni LeBron na makakuha ng isa pang championship. Ang problema lang, tila nagre-rebuild ang Lakers pero hindi para sa kanya, kundi para bumuo ng team na babagay kay Luka Doncic. Dahil maedad na si King James at tila papalapit na ang kanyang pagre-retiro, nagmamadali na siya makuha ang kanyang ikalimang singseng bago tuluyang bitawan ang laro. Kung magtatagal pa ang Lakers sa pagbuo ng kanilang bagong team, baka tuluyan nang mawala na pagkakataon si LeBron na makamit ang isa pang titulo. 4 na teams na raw ang nag-reach out kay Rich Paul: Dallas Mavericks, LA Clippers, Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. Tinitingnan ngayon ni LeBron kung saang team sa 4 na to siya may pinakamalaking chance na makuha ang kanyang 5th ring. Pero eto ang twist mga idol, may no trade clause si LeBron. Ibig sabihin kahit anong trade proposal pa yan, siya pa rin ang may final say kung itutuloy o hindi. Ngayon, ang mga betting sites ay pinapaboran ng Dallas Mavericks bilang top destination ni LeBron. Kung sa Dallas nga mapupunta si LBJ, eto raw ang posibleng trade scenario. LeBron to Dallas, makakasama ulit sina Kyrie Irving at Anthony Davis. Instant Big 3 agad sa Mavericks. Sa kabilang banda, mapupunta naman sa Lakers sina Klay Thompson, PJ Washington, Daniel Gafford, Kyle Anderson, Najee Marshall at isang 2029 first round pick. Grabe mga idol, talagang guguluhin ang buong roster ng parehong teams. 3-team trade daw ang kailangan para ma-push ito at makakasama rin ang Utah Jazz sa equation. Makukuha ng Jazz si Jared Vanderbilt at ilang second round picks mula sa Mavericks. May nakita pa nga tayong tweet na nagsabing done deal na raw ito, pero hindi naman galing sa reliable source, kaya i-take natin with a grain of salt. Ang isa pang malaking issue, paano mo nga naman tatapatan ng 52.6 million na salary ni LeBron? At least 3 kontrata ang katapat niyan. May usap-usapan pa na baka masali si Cooper Flagg kung kakailanganin. Kaya masasabi natin hindi ganun kadaling ma-push ang ganitong blockbuster trade. Sa ngayon, ayon sa mga report, gusto pa rin ng Lakers na i-retain si LeBron. Kahapon nga lang nagkamayan pa sila ni GM Rob Pelinka sa team facility. So bottom line mga idol, goal pa rin ni LeBron ang ikalima niyang championship. Pero dahil may no trade clause, siya pa rin ang may desisyon kung gusto niya bang umalis ng Lakers. At kung sakaling umalis man siya, tila Dallas Mavericks ang nangungunang destinasyon, kasama sina Kyrie Irving at AD para sa isang super elite Big 3. Kaya tanong ko sa inyo mga idol, pabor ba kayong lumipat na lang si LeBron sa Dallas? O mas okay pa rin siyang manatili sa Lakers at subukang makuha ang championship kasama si Luka Doncic? Saan nga kaya mas malaki ang tsansa na makuha ni King James ang kanyang ikalimang championship ring? Comment down below lang mga idol. Maraming salamat.